Parang ngahong nanumbalik ang Golden State Warrior Klay Thompson sa naging performance niya versus Denver Nuggets. Siya mismo ang nanguna sa Dallas Mavericks na walang luka and Kyrie Irving, 25 points, 5 rebounds at nakapakol siya ng 6 3-pointers. Si Marshall 16 points. Malaki nga ho ang kalamangan ng Dallas Mavericks versus Nuggets mga idol, nasa 19 point. Pero ito hoy, winalis ng Nuggets at sila mismo ang nanalo. Sabi ko nga sa ating nakarang video, yamado sa laban na ito itong Denver Nuggets at dahil yan sa mga nagagawa nitong sina Nikola Jokic at Russell Westbrook, and once again, muntik na silang magkaroon ng triple-double mga idol. 21 points, 10 rebounds, 7 assists si Russell, si Jokic 19 points, 18 rebounds, 10 assists, muntika na. Ang mahalaga dito ay lumaban itong Dallas Mavericks sa kanilang makakaya. And once again, mayroong napatunayan itong si Klay Thompson kay Jason Kidd na kaya pa niyang makipagsabayan kahit na wala man sina Luka and Kyrie Irving. Nasa trade market man si Lonzo Ball, siya ay professional pa rin. At sa kanyang kauna-unahang NBA start sa loob ng 3 taon, siya ay pumuntos ng 15 points, 3 assists, 1 block, nakapukol pa ng 5 tres sa kanyang 8 binitawan. Ang kanyang playing minutes, 26 minutes mga idol, talo nga lang sila. Ang paglalaro nitong si Lonzo Ball sa starting lineup ay isang mensahe ng Chicago Bulls sa mga kupunan na kahit na ito'y matagal man na hindi nakapaglaro, hindi pa rin naman sila magsisisi kung sila'y magti-trade patungkol dito dahil sa ngayon nga kitang-kita naman dito na siya'y binibigyan na ng mabigat na minuto nitong Chicago Bulls. And once again, sharpshooter pa naman siya. Maraming tres ang kanyang naipupukol. Wala nga hong trade value itong si Lonzo Ball sa trade market sapagkat siya'y pasanin sa Chicago Bulls at takot ang mga kupunan na matulad sila sa team ni Lonzo. Ayon sa datos ng NBA, si Stephen Curry lamang ang natatanging manlalaro sa NBA history na maging NBA highest paid player sa magkasunod na 8 taon. Galing sa 2017, 2018, papuntang 2024-2025. Kitang-kita naman dyan kung gaano kalaki ang inilaki ng kanyang kontrata sa 2017-2018, 34.7 million. Pero ngayon sa taong ito, 55.8 million. Lumalaki talaga yung mga kontrata ngayon. Definitely deserving naman si Stephen Curry sa mga ganyang kontrata sapagkat malaki-laki naman ang kanyang impact sa Golden State Warriors at ngayon nga ay lalo pang tumaas ang value ng kanyang kupunan. Sa ngayon, ang Golden State Warriors ang number 1 na team sa NBA na mayroong 9.1 billion na value. Definitely dahil po yan sa naging impact ni Stephen Curry sa kanila, kung gaano niya pinagaling itong Golden State Warriors at kung paano sila nakabuo ng dynasty at ito'y tumagal-tagal din. Kaya dahil dyan mga idol, binibiyaan din siya ng Golden State Warriors.